kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Tuway-tuway ng aking ina. Lahat tayo ay may ina, masama man o mabuti. Ngunit ang ibang ina ay sobrang bait na talaga nga namang iaalay ang buhay nila para lang sa kanilang anak. At ninanais na may maipamana man lang sa kanilang mga anak bago sila pumanaw. Ang aking kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nababagay sa ating okasyon sa araw ng mga ina. Ang aking tinatawag na Rodel's Mother's Day Tuway-Tuway Story. Magandang araw o gabi sa iyo, Binibining Imahinasyon. Ako ay isa sa inyong taga-subaybay. Kaya po ako napasulat sa inyo ay dahil gusto ko ring maibahagi ang aking kwento. Kwento na hindi ko makakalimutan, kailanman. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rodel. Umpisahan ko ang aking kwento. Noong bata pa ako. Naaalala ko noon, Binibini, na ang aking ina ang lagi kong kasama dahil ang aking ama ay laging wala sa aming tahanan dahil ito ay nagtatrabaho sa Maynila. Ng aking ina ang nagsilbing ama at ina sa akin. Palagi niyang ibinibigay kahit anong gustuhin ko. Samahan pa ng aking tagapaypay tuwing gabi. Ni ayaw niya akong madapuan ng lamok. Ramdam na ramdam ko sa kanya ang tunay na pagmamahal ng isang magulang at ina. Ang aking ama naman ay nabibilang lang sa aking 10 daliri kung umuwi sa aming tahanan. Kaya ako nasanay nang makita siya o hindi. May time pa nga na kapag nauwi ang aking ama, gusto na lang niyang mapagsulo sila ni ang aking ina. Kaya naman sa sandaling mawala ang aking ina sa aking tabi, ay lungkot na lungkot ang aking nararamdam. Pakiwari ko'y 1 taon na kaming hindi nagkikita. Minsan pa nga ay naluluha ako. Nang pag-aalis naman ng aking ama, ay tuwang-tuwa na ako dahil makakasama ko na si ina ng solo. Kaya siguro, mas malapit ang loob ko sa aking ina. Dahil ang aking ama ay minsan lang umuwi. Kung uuwi pa, ay halos 1 araw lang naglalagi sa aming bahay. Matagal na, ang 2 araw. Kaya naman ang aking ina, ang aking tagapagtanggol, maging sa mga kaklase ko. Naaalala ko noon, Binibini, nang nasa ika-6 na baitang na ako noon, o grade 6, ay lagi akong nabubuli ng aking mga kaklase. Tinutulak nila ako at pinagtatawanan palagi, lalo na kapag babatukan ako ng isa kong kaklase na mas matanda sa aming lahat. Kaya siya ang nangungunang mambuli sa akin.
Kaya naman ay tahimik akong umuwi sa bahay namin na hindi agad ako nakakasagot sa aking ina kapag nagtatanong ito tungkol sa aking ginawa sa buong maghapon sa eskwelahan. Na ang tanging na isasagot ko ay isang hikbi mula sa aking bibig. Kaya naman mag-uumpisa na ang aking ina na magtanong ng paulit-ulit kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ako nito tinitigilan ng tanong. Kaya naman, ako ay mag-uumpisa ng magsalita. Pag nakita ko nang nakakunot na ng husto ang kilay ni ina. Inay, yung mga kaklase ko kasi, palagi nila akong pinagtutulungan. Binubuli nila ako. Ganun ba? Hayaan mo anak, at kakausapin ko ang iyong teacher. Hindi pwede yung ginagawa nila sa'yo. Nakatingin ako kay ina habang sinasabi niya ang mga bagay na yun. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang lungkot at inis sa kanyang mga mukha. Kinabukasan, maaga kaming pumasok ng eskwelahan upang pagsabihan ng aking ina ang mga kaklase kong nambubuli sa akin, pati na rin isumbong sa aking guro. Nahihiyaman ako sa aking mga kaklase ay hinayaan ko na. Iniisip ko na para sa kanila rin iyon. Pinagalitan ng aking guro ang nambubuli sa akin. Kaya naman ay tila nabunutan ako ng tinik dahil iniisip ko na makakapasok na rin ako ng matiwasay at walang pag-alinlangan na mayroong pang mang-aaway sa akin. Sinabihan ako ng aking ina pagdating namin sa aming tahanan na huwag magpapatalo. Paano na lamang daw kung wala na siya? Sino pa raw ang magtatanggol sa akin? Kaya daw matuto akong ipagtanggol ang aking sarili. Sa bagay na isip ko, asan ba si ama? Ang aking tatay na dapat siya ang tagapagtanggol ko. Wala. Nasa malayong lugar. Hindi namin alam ni inay kung ano ang ginagawa ng oras na yon. Basta ang alam lang namin ay nagtatrabaho siya. Pumasok ako kinabukasan. Naging ilang sa akin ang aking mga kaklase. Kaya simula noon ay nakakapasok na ako ng tahimik at panatag ang kalooban. Hanggang sa ako ay mag-high school na. Ewan ko ba? Siguro sa isip ko, sa aking personality, na mismo ang dahilan upang ako ay mabuli ng paulit-ulit ng aking mga kaklase. Tahimik lang kasi ako at hindi pala kaibigan. Kaya inaakala nila na ako'y suplado at weirdo. Pero sa akin okay lang yun. Basta kasama ko ang aking ina. Pag uwi ko sa bahay, ay ayos lang kahit galit ang lahat sa akin. Isang araw na nakahiga ako sa hita ng aking ina. Habang hinahaplos ang aking ulo, ay naririnig ko na naman ang payo nito sa akin na huwag magpapatalo at magpapaapi. Kaya naman ay tila natauhan ako sa sinabi ng aking ina at naisip na hinahayaan ko nga naman na apihin ako. May sinasabi pa ito sa akin na aking ikinagulat. Wala daw siyang maipapamana sa akin, kundi ang mutya daw na manggagaling sa kanyang katawan. Kaya nang marinig ko iyon, ay nagkunot noo ako. Hindi ko maisip kung anong ibig sabihin ng aking ina. Kaya tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin.
Sinabi niya na ang mutya ng tuway-tuway ang kanya lang pwedeng ipamana sa akin dahil wala naman daw siyang kayamanan. May tinuturong orasyon daw sa kanyang lola para daw bumisa iyon. Dahil sa sinabi ng aking ina, ay naging interesado ako. Dahil pag nagkaroon na nga naman ako noon, ay magagawa ko ng labanan ng kahit sino. Lalo na mga nangaaway sa akin at nang bubuli. Kaya sabik kong tinanong ang aking ina, na sinagot naman ako nito. Anak, antayin mo akong mamatay. Ang aking mismong tuway-tuway ang gamitin mong proteksyon sa'yo. Nang sa ganun din, ay hindi na rin tayo magkakalayo kahit kailan. Dahil sa sinabi ng aking ina, ako ay kinabahan at kinalabutan. Bakit kamatayan na ang aking naririnig mula sa kanya? Kaya naman ay kinausap ko ito. Inay, bakit po ganyan kayo? Bakit ganyan ang mga sinasabi mo sa akin? Pangako, magiging matapang na ako. Huwag lang kayong mawawala. At iiwan niyo ako. Hindi ko kailangan ng agimat at umutya ng tuway-tuway para lang maging malakas ako. Nakita ko ang lungkot sa mata ng aking ina. Nang makita ko ang luha niya na pumatak. Kaya naman isinumpa ko ng araw na iyon na magiging matapang na ako. Kaya naman sa tuwing may nang bubuli sa akin, ay nilalabanan ko na ang mga iyon. Kahit pa sabihing dihado ako, dahil minsan napagtutulungan nila ako. Pero ipinapakita ko sa kanila na kaya ko silang pataubin. Sa tuwing maiisip ko lang na nalulungkot ang aking ina, sa tuwing nakikita niya akong malungkot dahil nabubuli ako, ay lumalakas na ako. Ngayon ay hindi na. Dahil sa tuwing pumapasok na ako sa aming room, ay marami nang gustong makipagkaibigan sa akin. Dahil nakita nila ang aking katapangan. Gayon na lang din ang saya ng aking ina sa tuwing kinikwentuhan ko siya tungkol sa aking mga kaklasing nag-uunahang makipagkaibigan sa akin. Nang magsalita pa nga ito ng, dahil dyan anak, pwede na kitang iwan. Nang mapatingin ako sa mukha ng aking ina, inarok ko kung tama ba ang aking narinig at sinasabi niya. Ngunit sa tingin ko ay sinsero nga ito. Lalo na nang hindi na nag-uuwi ang aking ama. Nakikita kong malungkot siya palagi. Ngayon ko na nga lang nakikita na napapangiti ko siya. Pag minsan ibinabalita ko ang aking katapangan. Nang isang araw pag uwi ko ng bahay, malayo pa lang, ay natatanaw ko na ang aming mga kapitbahay na nasa aming bahay. Kaya naman ay napatakbo ako. Lakas ng pintig ng puso ko dahil sa pag-aalala na baka may nangyayari na sa aking ina. Nang nasa pinto na ako, ay nakita ko ang aking ina na nakahiga na sa upuang kahoy na tila wala ng buhay. Dali-dali akong lumapit at niyakap ito. Inalog-alog ang katawan at sinabihan kong gumising na siya at naroon na ako. Ngunit nang mahipo ko ang kamay ng aking ina, ay malamig na. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa noon binibining imahinasyon. Pakiramdam ko na tila wala ng tao sa paligid ko at hindi ko na rin naririnig ang boses ko. Namatay ang nanay ko nang hindi ko alam na may matindi pala siyang karamdaman. Nang sa may pinto ay may nakita akong pumasok.
Nang pinagmasdan ko itong maigi, ay napagtato ko ang ama ko pala iyon. Kumunot ang aking noo. Kang hindi ko na napigilan ng sama ng aking loob, ay pinagsusumbatan ko na ito at pinagtatabuyan. Sinabihan kong uuwi lang siya kung kailan patay na si ina. Naeskandalo nung gusto ang aking ama sa mga sumbat na sinasabi ko sa kanya. Kaya naman ay napilitan nitong umalis sa aming bahay. Hanggang sa nailibing na ang aking ina, hindi ko na nakita ang aking ama. Umuwi ako sa bahay na mag-isa, walang kausap at walang kasama. Kaya naman ay kinuha ko ang unan ng aking ina at niyakap iyon. Nang sa pagyakap ko ay napuno ako ng lungkot at dalamhati. Inisip ang mukha ng aking ina nung nabubuhay pa siya at inalala ang sinabi nito sa akin. Nang maalala kong habilin, sa akin ay natigilan ang aking pagluha. Ang habilin nitong kunin ko daw ang kanyang tuhod bilang maging mutya ng tuway-tuway. Pinahid ang mga luha ko at kinuwang tila maliit na libro na naglalaman ng orasyon. Kinuha ko ito at ang kandila. Nasisindihan daw habang bibigkasin ng salitang Latin sa libro. Dumaan ang ilang taon. Namuhay ako sa lungkot at matagal ko ding pinag-isipan ang sinabi sa akin ng aking ina. Una, ay ayaw kong gawin ang sinasabi. Pero dahil sa may pahintulot naman siya at gusto niyang mangyari iyon, ay napag-isipan kong gawin ko na rin. Isang gabi, hawak ko ang isang martilyo at isang maliit na sako. Pumunta ako sa puntod ng aking ina, kung saan siya ay nakalagak. Tiningala ko ang bilog na buwan. Saka ko inumpisahang pukpukin ng martilyo ang nitsyo ng aking ina. Naluha pa ako nang mahawakan ko ang tuhod niya at kinuha ko ang pares niyon. Nagmamadaling umalis. Dahil sa wala namang nagbabantay sa sementeryo, ay nagtagumpay akong nakauwi. Nilinisan ko at ginawa kong kwintas. Pakiramdam ko ay kasama ko ang aking ina, na aking tagapagtanggol noon. Kinabukasan ay sinimento ko ulit ang puntod nito at nag-request ako na magdarasal para sa kanya. Tuwing gabi ay lagi kong inoorasyonan ito, tulad ng habilin sa akin ng aking ina. Tulad din ng sabi niya sa akin na kapag kasama ko na, ang mutya ng tuway-tuway na galing sa kanya at pamana niya raw sa akin, ako ay magiging kontento na dahil mararamdaman ko na lagi ko siyang kasama. Ngayon nga may pamilya na rin ako, binibini. Ikinuwento ko rin sa aking mga anak ang kabutihan ng aking ina. At pinangaralan ko rin sila na huwag magpapatalo pag ginagawaan silang mali. Magsumbong sa akin o sa teacher nila, tulad ng habilin sa akin ng aking ina. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Rodel ng Masbate. Salamat sa iyo, sender, sa maganda mong kwento. Pinatunayan mo sa amin na hindi ang agimat o matya ang mas mabisa, kundi ang pagpapahalaga sa habilin ng iyong ina. Kayo ba ay may mga kababalaghang kwento rin? Pwede nyo rin po yan ibahagi sa ating mga listeners. Mangyaring mag-email lang po kayo sa aking email address o i-chat ako sa aking FB page. Norian Borromeo. Maraming salamat po sa mga nakinig at sa ating mga bagong subscribers. Ako din po ay nagsasaboses
sa aking isinulat na love story. Suportahan nyo rin po ako. I-search nyo lang po ang Kevin TV Official Present Love Story. Maraming salamat po at sa muli po nating istorya. Happy Mother's Day po sa lahat ng mother. Hanggang sa muli.